Cyber Attack Alert Pilipinas, target ng mga hackers sa 2025. Sa panahon ngayon, hindi lang bagyo at lindol ang dapat paghandaan ng mga Pilipino. Ayon sa pinakabagong ulat ng Microsoft at Kaspersky, kabilang na raw ang Pilipinas sa mga top targets ng cyber attacks ngayong 2025. Ibig sabihin, tumataas ang interes ng mga cybercriminals na pasukin ang mga sistema, network at online accounts ng mga nasa bansa, mula sa mga negosyo, opisina ng gobyerno hanggang sa mga ordinaryong netizen na gaya mo. Simula ng kwento, isipin mo ito, isang gabi, nagbabayad ka lang ng kuryente online. Pagkatapos mong i-enter ang iyong card details, bigla kang makakatanggap ng text, may nag-withdraw ng malaking halaga sa iyong account. Hindi mo alam, ang link na pinindot mo pala ay galing sa isang phishing email. Mukhang totoo pero peke. Ito ang realidad na dumarami ngayon sa Pilipinas. Ayon sa Microsoft, mahigit 3 sa bawat 10 cyber incidents sa Southeast Asia ngayong taon ay nangyari sa bansa. Samantala, tinukoy ng Kaspersky na tumaas ng halos 45% ang mga kaso ng malware attacks at data breaches sa unang kalahati ng 2025. Ang mga hacker ay hindi lang basta naglalaro. Organisado sila, may mga grupong galing sa iba't ibang bansa at gumagamit ng AI-powered attacks para lokohin ang mga user. Bakit target ang Pilipinas? May 3 pangunahing dahilan. Malawak ang paggamit ng internet at mobile devices. Nasa mahigit 80 milyon na Pilipino ang aktibong online. Karamihan ay gumagamit ng social media at online banking. Mahina pa rin ang cybersecurity awareness. Marami pa rin ang gumagamit ng madadaling passwords gaya ng 123456 o password 123. Lumago ang remote work setups. Dahil sa flexible work arrangements, maraming kumpanya ang umaasa sa cloud systems na madalas kulang sa proteksyon. Ang resulta, nagiging bukas ang pinto ng mga hacker sa ating personal na data, mga larawan, email, banking info, at kahit mga dokumento sa trabaho. Epekto sa mga negosyo at trabaho. Para sa mga negosyo, malaking banta ito. Kapag may data breach, maaaring mawala ang tiwala ng mga kliyente, masira ang reputasyon, at mawala ng milyon-milyong piso. May mga ulat na ilang small businesses sa Pilipinas ang napilitang magsara matapos ma-hack ang kanilang customer database. Para naman sa mga remote workers, maaaring makompromiso ang mga online accounts na ginagamit sa trabaho na posibleng magdulot ng job loss o legal issues. Ano ang dapat gawin? Sa gitna ng panganib, may mga simpleng hakbang na makatutulong upang mapanatiling ligtas ang iyong digital buhay. Palitan ang mahina mong password. Gumamit ng kombinasyon ng malalaking letra, numero at simbolo. I-activate ang multi-factor authentication, MFA. Kahit makuha ng hacker ang iyong password, hindi pa rin siya agad makakapasok. Mag-update ng software at apps. Ang mga update ay madalas may kasamang security patch laban sa bagong uri ng malware. Ano ang dapat gawin? Sa gitna ng panganib, may mga simpleng hakbang na makatutulong upang mapanatiling ligtas ang iyong digital buhay. Palitan ang mahina mong password. Gumamit ng kombinasyon ng malalaking letra, numero at simbolo. I-activate ang multi-factor authentication, MFA. Kahit makuha ng hacker ang iyong password, hindi pa rin siya agad makakapasok. Mag-update ng software at apps. Ang mga update ay madalas may kasamang security patch laban sa bagong uri ng malware. Mag-ingat sa mga email or text na humihingi ng impormasyon. Huwag basta mag-click ng link na hindi mo kilala. Gumamit ng trusted antivirus at VPN para mas ligtas ang koneksyon, lalo na kung gumagamit ng public Wi-Fi. Sa huli, kung may pamilya ka sa mga flood or landslide-prone areas, sigurado alerto kayo sa evacuation orders. Ganoon din dapat sa digital world. Dapat alerto rin tayo sa cyber threats. Ang mga panganib ngayon ay hindi lang pisikal, kundi digital. Kaya bago ka mag-online banking, mag-scroll sa social media, o magpadala ng file sa email, mag-isip muna. Sa panahon ng cyber attacks, ang kaligtasan ay nagsisimula sa isang simpleng click o sa pagpili na huwag munang mag-click.